Hello! Hi, Millionaire Lifestyle Club. This is your coach, Coach Jenny. So, today, ang ituturo ko sa inyo is kung paano ba talaga mag-create ng Facebook page para sa business mo, no? So, gusto ko malaman nyo kung ano yung importance nitong pag-create ng Facebook page. Siyempre, dito magiging parang brand nyo siya. And at the same time, dito nyo rin mapopromote yung Unity Network, which is yung products natin, yung APS and ATM system. So, dito malalaman ng mga potential customers or students mo na talagang legit tong business natin, and at the same time, seryoso ka sa pagtitake mo ng action dito sa business natin. And then, at the same time, dito mo rin mapopost syempre yung mga video mo na in the future pwede mong i-Facebook ads. Kagaya ng mga yan, nakikita mo ngayon. Yan yung mga videos ko previously, no? Alright, so siguro mag-umpisa muna tayo sa pag-create ng Facebook page, okay? So, simple lang, pumunta ka lang sa Facebook mo, yung sa mismong Facebook mo, okay? Ito, puntahan mo lang yan. And then, may nakikita kang 3 lines sa taas, the upper right portion. So, i-click mo lang yan, or tap on that 3 lines, and then may makikita kang pages. 'Di ba? Sa pinakababa, ayan yung WhatsApp, itong pages. So, tap on the pages, and then once you tap on that, may makikita kang maliit na button on the right sa baba ng feed, itong may plus create, 'di ba? So, all you have to do is tap on that plus create button, yung maliit na part. Alright, and then mapupunta ka sa page na yan. So, it says here, get started. So, you have to click on get started. Tapos dito, pwede mo nang pangalanan yung page mo. So, it's up to you, pero I suggest kung maggagawa ka ng Facebook page, gawin mo is either your pangalan mo para mag-create ka ng own branding, or lagay mo maybe coach. You have to think of yourself as a coach already kapag nag-create ka ng page. It's either coach or just put your full name. So, importante yung pag-create ng Facebook page, especially yung name itself, no? Dahil dito, makikilala ka ng mga tao na magiging interesado sa business mo. And at the same time, this is more on creating your own brand. Ikaw yung maaalala ng mga tao. Kaysa kung ilalagay mo dyan is yung name mismo ng Unity Network or name na APS or ATM, 'di ba? So it's not your own brand. So it's better na ilagay mo yung totoong pangalan mo or maglagay ka ng coach dito sa umpisa. Right? So, dito, gawin ko muna yung full name ko na lang muna. So, click on next after that. Alright, then may makikita ka dyan, no? Choose categories for your page. Marami ang nalilito dito. So, what I suggest is, ang ilagay mo, may option dyan to select a category. Alright. So, ang piliin mo is people. Dahil remember, our business is to help people, di ba? Click mo yung people. Alright, then select a subcategory, and then you have to choose public figure. Okay. Then click on next. Although kapag nakapag-create ka na ng sarili mong Facebook page at hindi yan yung pinili mong category, it's okay. Alright, this is just my suggestion. So just click on next afterwards. Oops. Then it will load. Ayan, pwede mo ilagay dito yung website mo, no? Kung meron ka ng website. For those na meron ng mga rocket pages, meron ka na sarili mong sales funnel, pwede mo nang ilagay yung website mo dyan. But if wala ka pang website or existing website, ang pwede mong gawin is, ayan, you can skip this step if you don't have a website. So, ako meron na akong website. So, what I will do is, I will get it from my Bitly. Okay, ayan. Meron na akong sarili kong website. So, I'll just paste it here. So, I'll click next. Alright, so kung makikita nyo, no,
almost complete na yung Facebook page natin. So, click ko lang tong profile. Ayan, maglalagay na ako ng picture. Ayan yung square, by the way. Ayan, or click nyo lang yung add a profile picture. Or tap nyo lang yung square sa tabi ng name ko. Pwede na kayong mag-add ng profile picture. So, I can use, let's say, okay, this picture. Alright, so, click ko lang, or pwede mo i-crop yan. Okay, then save. Pwede mong palitan din yung cover photo next time, no? Ayan, yung nasa taas, yung blank na blue cover photo yan, and pwede mo rin yan palitan next time. So, ayan, nakikita nyo, meron ng next button. So, click mo lang yung next. And then, ayan, yung kanina, add a cover photo. So, pwede ka mag-add dyan. Ayan, kagaya ng mga quote. Diba? Pwede mong gawin yan. Ayan. Okay. So, I think we're almost done, no? So, click mo lang tong visit page. Alright. So, we have already created our Facebook page na bagong-bago, di ba? Within less than 10 minutes, nakagawa ka ng Facebook page. So, dito, ang mga pwede mong gawin is, pwede ka mag-upload dito ng mga pictures. Ayan, may option ka to write something. Para na rin siya sarili mong personal Facebook, but it's more on building your own brand. So, para siya talaga or dedicated siya talaga for your business. So, pwede mong gawin, pwede ka mag-upload ng mga inspirational photos, yan, like quotes, or pwede ka rin mag-upload ng mga videos galing sa YouTube. Pwede mo siyang i-download, kagaya ng tinuro ko from the previous training. And then, pwede mo nang i-promote yung mga affiliate links mo dito sa Facebook page mo. Pwede ka rin mag-invite. Okay, pwede mo yan i-promote. Ayan, di ba? Pwede mo i-promote yung page mo. Pero syempre, if you want to promote your page, meron diyang option for you to pay a certain amount, and then makikita mo kung ilang tao ang pwede niyang ma-reach. For example, ito, nasa Singapore dollars yung currency niya. So, pwede mong mapilitan yan using this pencil. Kung gusto mong Philippine peso. Yan. Okay, so yan, no? So, oops. Ayan. So, sa halagang 269 pesos, meron ka ng 10.5 na 10,500 or 10,500 tao na pwede mong ma-invite to like your page. 10,500 up to 27.6K actually ang pwede mong ma-invite na mag-like ng page mo. Pero syempre, bago mo gawin yan, you have to build your Facebook page first. Make sure na may laman naman yan, 'di ba? Na hindi yan blank, and then wala naman silang makikitang mga post mo, 'di ba? So before you promote, make sure na may laman yung Facebook page mo at meron silang makikitang mga content. And in the event na meron ka ng mga content diyan, pwede mo rin yang i-invite or pwede mo ring i-promote yan sa mga friends mo na sa Facebook. So, if you can see below, ayan o, may plus sign, invite friends to like your page. 'Di ba? Itong may kita nyo yung green na add a profile picture, add a cover photo na may check, and then yung may plus sign, invite friends to like your Facebook page. Click nyo lang yan or tap on that. Then, ayan, pwede nyong i-check yung mga tao na gusto nyong i-invite. Click nyo lang itong button na yan, nasa baba, the right portion, right side ng page. Okay, mag-sample tayo, no? Ayan, yung arrow sa baba, no? Click mo lang yan, and then, ayan, makikita nyo, invitation sent. Alright, so, I suggest ang mga i-invite nyo dito sa Facebook page nyo is yung mga tao na sa tingin nyo na interested sa business natin, and yung mga target market natin, like yung mga tinuro ko on the previous training. So, kailangan malaman mo kung sino yung mga target na tao mo para sila lang yung mapapakitaan ng mga ipopromote mo dito sa Facebook page mo. Alright, so, I think that's all for today. By the way, para malaman mo, no, kung paano mo makikita yung link mo kung gusto mong i-share. For example, itong Facebook page mo. Okay, so,
i-explore natin sandali. Okay. So, balik tayo sa Facebook itself, dun sa personal account ko, no? Okay. Search ka lang dito sa pinakataas. I-search mo yung Facebook page mo mismo. Okay. This is the one that I did earlier, just now. Madami pala. Tapos may option ka dyan to check pages. Dapat. Ayan. Diba, pag sinearch mo, may makita ka sa taas, post, people, photos, videos, and pages. So, of course, i-click mo yung pages. Alright, ayan, oh. Jennifer Leonor. Diba, yung nasa una? Yan yung ginawa ko just now. Okay. And then, para malaman mo kung ano yung link mo, sa pinakataas, yung sa tabi ng search, may 3 dots. Click mo lang yung 3 dots. And then, scroll down. And then, may option ka makita dyan, copy link. Diba? Tap mo lang the copy link. Yan, makakopy yan. Ayan, link to page copied. And then, para ma-paste mo siya, you remember the Evernote? Yung parang notepad natin, diba? So, dito mo siya ipipaste. Create tayo ng bago. Ayan. So, paste it, long press. So, nakikita nyo yung nagbe-blink na yan, no? Long press on that one. And then, may lalabas na option to paste. Alright. So, ayan na yung aking Facebook page. Siyempre, para mapaikli nyo yan, kailangan nyo ulit dalhin sa Bitly, diba? Like what I taught you before. Para may mapaikli mo yan, balik ka lang ulit sa Bitly. And gawin mo siyang mas personalized pa. Ayan, paste mo lang, long press, and then paste, and then create. Okay, so lagay mo dyan my Facebook page. Title lang yan, don't worry, hindi yan makita ng mga potential students mo. That's for your own reference. Ang makikita nila is itong baba, yung may mga numbers and letters. So you can actually change it. You can personalize it. So maybe what you can do is Bitly, your name also. You can use your name, Jennifer Leonor, para mas personalize and mas maiksi siya, no? And then, click on or tap on the check icon sa taas, yung nasa right. Okay? Then, back ka lang and then click the arrow para makita mo yung link ulit. So, ayan, na-create na siya, no? My FB page. Long press lang ulit. May makita kang copy. Copy, alright? Bitlink, copy to clipboard. So, balik ka ulit sa Evernote mo. Ito yung original na Facebook link mo. Okay? Talagay ko dito para hindi kayo malito. Oops. Naklik ko. Okay. This is the original. Okay. And ito naman is yung nasa Bitly. Long press lang ulit and then paste. So, this is the Bitly. Pareho lang yan, no? Pero, ang mas maganda kasi pag nasa Bitly, mas personalized and mas maikli siya, no? So, itong page na to or link na to, pwede mo na siyang i-start na i-promote on your personal Facebook page, di ba? So, ano bang mga pwede mong gawin para ma-promote mo siya? All you have to do is, okay, copy lang natin. All you have to do is punta ka lang sa personal Facebook page mo. Mag-post ka doon ng any quote or what. Diba? For example, ganito. Bigyan ko na kayo ng example para next time alam nyo na kung paano nyo i-promote yung Facebook nyo. Okay. So, balik lang tayo ulit sa Facebook itself. Alright. So, sa timeline nyo, diba? May nakalagay dyan, what's on your mind. Alright. So, let's just upload quote. Itong quote na to. Yan. Alright. Maglagay ka lang dyan ng mga something, anything na ma-caption, diba? True. Siyempre, dapat related din naman sa quote mo, no?
mga problema or hindi ka bibigyan ng mga challenges and obstacles ni Lord kung hindi mo ito kayang malagpasan. Right. Okay. Then, lagyan mo dito for more inspiration. Motivational messages. Diba? Oops. Please follow my page. Ayan. Tapos lagay mo yung link. 'Di ba? Enter ka lang and then long press ulit kasi nakopy na natin yung kanina and then paste. So ayan, meron ka ng promotion for that day and then click mo lang yung share sa taas and then yun na, tapos na. Nakapag-promote ka na ng Facebook page mo. So, syempre, before you promote your Facebook page, like what I said kanina, you have to make sure naman na may laman yung Facebook page nyo, no? So, punuin nyo siya ng mga inspirational, motivational messages, maglagay ka ng mga videos about entrepreneur, about business. So, tinuruan ko na kayo kung paano kayo makapag-download ng videos sa YouTube, sa Facebook, 'di ba, sa Vimeo, yung mga Unity Network videos natin. So, i-upload mo lang siya doon sa Facebook page nyo and from there, saka nyo siya ipopromote sa personal Facebook nyo. Alright. So, I hope may matutunan kayo today. Discard ko lang tong post na to. Okay, so I hope may natutunan kayo today and I challenge you na gumawa na ng sarili niyong Facebook page if talagang interesado kayo and talagang seryoso kayo sa business natin. Alright? Dahil napaka-importante ng Facebook page na ito, next time marami akong ituturo na related sa Facebook page. Alright, so see you on the next training. And again, remember, a goal without a plan and action is just a wish. Have a great day. Bye.